Well, alam ng lahat na may major development, no? May ceasefire at bubuksan daw muli ang Strait of Hormuz for at least 2 weeks. So, may pagbaba na ng presyo on the world market. Ang tanong, mararamdaman ba kagad yung pagbaba? No, alam natin, pagka tumaas, kahit lumang stock, tinataas na nila. Pero bakit pagka bumababa, ang daming dahilan para sabihin hindi pa maaaring bumaba ang presyo. Yun nga ang patunay na pinagsasamantalahan at tumutubo ng sobra-sobra ang mga oil companies sa publiko, no? Sa krisis na ito at hinahayaan ng gobyerno dahil sa patakaran ng deregulasyon. Sabi natin, una, may kapangyarihan sila na sa unbundling. Ibig sabihin, isa publiko, ano ba yung mga actual costs na pinagbabatayan ng presyo. Hindi na maaaring magtago, lalo na ngayon, sa panahon ng krisis, dun sa trade secrets daw. Yun ang ginagamit. Pero sa jurisprudence, may kapangyarihan ng DOE na i-disclose kung magkano talaga yung mga costs na pinagbabatayan ng presyo ng mga oil companies. Ano? So una yon, kailangan ilantad, gawing transparent ang pagpipresyo ng langis. Pangalawa, nasa batas na, for example, na pagka may state of emergency, katulad ng nakadeklara ngayon, may kapangyarihan na under automatic price control ang kerosene at LPG. Ngunit hindi pa ito ginagawa. So yan ang kailangang singilin natin sa Malacanang, bakit walang automatic price freeze dito sa ngayon.